Isang mapagpalang araw, welcome back to our YouTube channel. Ito nga po pala ulit si Tito Mons. And today, pag-usapan natin, let's conduct a full walk around review nitong bagong modelo ni PCX, which is the PCX V2 model. First off, pag-usapan natin itong pinaka front fascia niya, yung pinaka harapan niya. Kung mapapansin natin, makikita nyo ibang-iba na yung itsura ng harapan nito compared sa version 1 na model ng PCX 160. Unang-una na lang sa lahat, ito, kung titignan nyo yung pinaka daytime running LED light niya, sobrang laki. And at the same time, pa V-shape, parang mala Voltes 5. So this is with the headlight on. Kung mapapansin nyo, nakabukas na yung pinaka daytime running light natin. So medyo maliwanag pa ngayon kaya hindi nyo masyadong halata yung DRL natin. Pero sa gabi makikita nyo to, sobrang ganda. Napakaganda ng forma niya. Dahil sobrang laki ng DRL nito. So bihira ka kasi makakita ng mga ganyan, yung mga DRL na sobrang lalaki talaga. Mapapansin nyo yan sa kalsada, lalo na sa gabi. Unique yung itsura niya. Talagang parang transformer or parang Voltes 5 yung itsura. And then if you look closely dito sa pinaka headlight assembly natin, makikita natin meron siyang tatlong partition, 'di ba? So mapapansin niyo yung dalawang nakailaw ngayon, itong nasa pinakadulo, this is for our yung normal lang natin na headlight, and then this is for the park light, and then itong sa dulo naman is para dun sa high beam naman natin. So pagka nag high beam tayo, mapapansin niyo lahat yan umiilaw. And also if you look closely, tignan niyo mabuti, Stanley na, yung gamit nila dito sa headlight assembly natin. So that screams quality. Only means na talagang magandang klase yung ginamit ni Honda para dito sa PCX 160. And then if you look closely dito naman sa harap, mapapansin nyo itong pinaka windshield natin, kulay black siya. So dito sa video natin hindi masyadong halata yung gasgas niya. Pero once you've owned a PCX 160, you'll start to realize na itong part na to ng PCX 160, ito talaga yung sobrang gasgasin. Kaya most of the time yung mga bumibili ng PCX 160, isa yan sa mga una na pinapalitan nila, Usually kung hindi sila nag-clear tint, nagpapapalit sila ng mga smoke tint, Ito na-highlight na rin to ng mga ibang vloggers before, Ito yung isa sa talagang sobrang na-appreciate ko dito sa PCX 160. Kasi kung mapapansin nyo, yung pinaka T-post niya, yung pinaka shocks niya, sobrang laki. 'Di ba? Dito lang nakita ng ganito kalaki, na T-post, na ganito kalaking shocks, Dito lang sa PCX 160. I'm not sure lang kung same lang to ng sa ADV 160, Pero if I were to compare it with, sabihin natin sa mga Yamaha, yung mga NMAX o kaya Aerox, pansin ko mas malaki to, mas mataba, sobrang laki nito, yung shocks niya, 'di ba? Yung T-push niya, kaya mapapansin yung ganda. Dito sa harap makikita niyo yung air vent niya, hindi ganun kalaki, hindi ganun ka-expose. And kagandahan dun sa placement ng air vent niya, hindi siya masyadong mababa. Kasi kung mapapansin niyo, kagaya na lang nito ngayon, 'di ba, nag-uulan lately. So mapapansin niyo ang dami na kaagad putik, 'di ba? Kung sa ibang scooter yan, hindi na ako magbabanggit ng brand, check nyo na lang kahit mga sarili nyong scooter or mga motor. Mapapansin nyo yung iba, yung pinaka air vent nila dito, sobrang open yan. And at the same time, sobrang baba. So anong tendency nun? Syempre, hindi natin maiwasan, may mapupunta mga dumi dyan na hindi na natin maaabot. And yung dumi na na-accumulate na yan over time, pwede mag-cause ng rust build up dyan sa chassis mo or kung ano man yung expose dyan sa pinakaharap. Kaya good job ito Honda dahil nilagay nila air vent nila sa bandang taas. And then going back dito sa shocks natin, tingnan nyo mabuti, tingnan nyo yung front shocks, tingnan nyo kung sinong gumawa, 'di ba? Walang iba kundi si Showa. At talaga masasabi mo quality talaga yung shocks nito, Hindi siya kagaya ng ibang motorcycle na walang brand yung nilalagay nila na
Kumbaga parang OEM lang o kaya factory stock lang, no? Pero ito sa mga Honda, by default kahit naka Honda Click ka lang, Showa na kagad yung ano mo, no? Yung shocks mo. Kaya sobrang impress ako sa ano nito sa front shocks nito, no? Wala akong masasabi. Unlike dun sa naging motor ko before. Kasi galing tayo sa sa Yamaha Gravis, no? So yung sa Yamaha Gravis kasi sobrang lambot ng front shocks niya, no? Sobrang lambot kaya ang tendency nagbo-bottom out. So dahil sumasagad lagi yung shocks ko noon, medyo ramdam mo yung yung tagtag sa kamay mo, no? Unlike this one, talagang ang ganda ng laro niya. Ilang beses na akong nakabiyahe sa EDSA, 'di ba? Alam niyo may EDSA, sobrang malubak. And sa sa Marilaki, no? Sa mga provincial roads, talagang wala akong masabi dito. Hindi mo kailangan magpa-retune ng front shocks mo. Sobrang ganda ng play niyan. Ngayon, kung meron kang PCX na same model as mine, tapos pangit lumaruto, baka defective yung front shocks mo, no? And then, dito naman tayo, pag-usapan natin yung mags niya, no? Since kulay red tong nakuha nating motor, itong pinaka mags nito, para sa akin, maganda na siya. No, wala na akong babaguhin kasi parang ganito yung na-envision ko na bagay na kulay ng mags para sa gantong klaseng motor, no? So kung meron kang red and then parang parang gunmetal black yung pagka-design niya, no, na parang may pagka-shuriken yung itsura. Kaya for me, okay na to, wala na akong babaguhin dito. Pero kung mapapansin nyo, yung gulong ko, no, hindi na siya stock, 'di ba? Iba na yung tread pattern niya. Nag-upgrade kasi ako kaagad, no? So naka Pirelli Angel scooter ako. Pero syempre sinunod ko pa rin naman yung pinaka-stock na settings nitong gulong, no. Ang stock tires nito is IRC tires So bago pa lang tong motor ko, binenta ko na kagad yung stock IRC ko. Nag-vlog din ako doon previously. So kung interested kayo, check niyo yung vlog ko about Pirelli tires, no. Itong Pirelli tires kasi subok na talaga to, no. Talagang kahit saan mo dali, no. Given na syempre hindi naman naka ABS tong unit natin, naka CBS lang tayo. Pero since nagkaroon tayo ng gantong opportunity na makabili ng magandang klaseng gulong, at least kahit papaano medyo nako-compensate nito yung fact na wala tayong ABS, no? Maganda pa rin talaga meron kang ABS sa motor mo. Pero dahil nga wala tayo niyan, kaya yan, compensating control natin is itong Angel scooter natin from Pirelli. Para talagang makapit siya sa kalsada. And then if you look closely dito sa natin, no, sa disc rotor natin, tsaka dito sa calipers natin, no, kung mapapansin nyo mga naka Nissin calipers na yan, no, ibig sabihin talagang high quality yung nilagay nila dito na brake caliper. Tapos yung rotor disc, maganda rin siya, no, simple lang, di ba, yung usual na stock na itsura, pero it screams quality, no, hindi siya mukhang pipitsugin o murang klase. Ayan, so mapapansin nyo may mga guhit-guhit pa, no, mga kasa markings pa tong motor natin, given na bago-bago pa to mga 3 months na to sa akin, pero hanggang ngayon mga nasa 2,000 kilometers pa lang siya, hindi siya masyadong gamit. Ayan, so dito naman tayo sa exciting part. Dito ako na in love no, sa pinakaharap ng scooter natin. Ito makikita nyo dito yung mga pindutan natin, yung mga switches natin, mga buttons na available dito. Lahat to mapapansin nyo similar siya with ADV 160, no? And then yung quality nito, no, maganda, sarap pindutin, talagang screams quality, no. Ang parang sabihin na lang natin nitpicking, hindi ko lang masyado nagustuhan is yung placement ng horn button, kasi may time talaga napipindot ko to, hindi ko sinasadya kasi nga dyan siya nakapwesto, medyo awkward. So pag ginilid mo yan, no, pag gilid mo ganyan, pwedeng tumama sa katawan mo, 'di ba? Mapindot siya, no, 'di ba? So ganun yung nangyayari, unlike yung pagka dito siya nakapwesto, at least kahit paano hindi siya mapipindot ng basta-basta. Tsaka medyo nakakapanibago din, 'di ba? Kasi kung nasa taas to and sanay ka nasa baba, minsan kailangan mo pang pumindot dito ulit, 'di ba, sa taas, kasi minsan nakala mo ito yung napipindot mo, mali pala, no? Ayan. So yan lang yung para dito. And then yung pinaka natin, no, yung pinaka side mirror. Ito ang ganda ng side mirror nito, no?
Siguro yung iba hindi nila masyado na-appreciate kasi nga ang haba ng stem, di ba? So may tendency pagka nagdadrive ka sa city, tatama to sa mga side mirrors ng mga kotse, no? Pero kung titignan nyo kasi yung ano niya, no? Yung configuration niya, tingnan nyo mabuti, oh. Sobrang linaw nung salamin, tsaka wala siyang grado, di ba? Kaya yung gusto ko dito, tas ang lapad, ay no, lagpas 4 fingers pa nga, oh, di ba? Ay no, laki, di ba? 5 fingers kasya dyan. Kaya para sa akin okay to. Goods na ako dito, hindi ko nito kailangan palitan. And then dito, no, yung pinaka handle grip natin, rubberized siya, hindi siya plasticky. Maganda yung texture niya, no? And then ito, ano ba to? Stainless ba tawag dito o alloy ba tawag dito? Pa-comment na lang dyan sa baba. Pero ito kasi kagandahan sa mga ganito, hindi na siya kinakalawang, no? Yun yung kagandahan dyan. And then tong bar end natin, stock lang to. So sabi nila pagka tinatanggal to medyo mahirap tanggalin, no? Pero ako eventually siguro magpapalit din ako ng ano, ng bar end. Papalagay ko siguro dito kulay silver na bar end, no? Para magandang tignan. And then dito naman sa ito yung pinaka reservoir natin, no, yung para sa brake fluid. May mga motor or scooter kasi yung reservoir nila nakatago. So kagandahan nito, naka-expose lang siya. So mas madali siyang servicean, no? So pwede kang gumamit diyan brake 3, dot 3 or dot 4 na brake fluid, no? Ayan. And then dito naman, no, makikita natin yung automatic stop start system natin. Pwede mo rin siyang patayin, no? And then may hazard na rin siya. And then yung pinaka switch mo, no, ignition switch mo. And then kahit CBS variant lang to, no, hindi pa siya ABS variant, keyless na rin siya. And kagandahan dito, sobrang laki ng ano, sobrang laki ng compartment. Pakita ko sa inyo yung compartment niya, no. So pindutin natin yung seat. Ayan. So tingnan nyo, papakita ko sa inyo, ito yung kagandahan dito sa PCX 160, oh. Tingnan nyo yung seat niya, no. Meron siyang parang spring, yan, spring loaded na siya. Ayan, no. Ito yung mabuti, oh. Quality yung ginamit nila dyan, oh. Diba? May mga scooter or motor kasi problema yung mga ganito, eh. Wala silang masyadong spring or hindi masyadong maganda yung pagkakagawa nila, kaya kadalasan yung mga ganito nila nasisira kaagad. Pero ito makikita nyo, ganda talaga ng quality nyo, diba? And then yan nga, dahil naka-open siyang ganyan, mapansin nyo, pwede po siyang open all the way. Ayun, sobrang laki, diba? Tapos ito po yung exciting part sa kanya, no? Yung sa U-box niya. Kita nyo, ang nakalagay dyan, no? Kita nyo, sobrang laki ng helmet na nilagay ko. XL yan na size, no? XL na size. Mapapansin nyo, no? Kaya siya nagkasya kasi may hulma siya dito, no? Nakahulma yan. Kaya naisasarado natin na maayos yan. Walang walang daya yan. Hindi pineke yan. Kaya mapapansin nyo, kahit dito, pwede ka pa maglagay ng isa pang, sabihin lang natin siguro mga half face na maliit, siguro kasya pa dyan, no? Kasi laki pa, eh, diba? Kaya nga sabi ko dun sa previous vlog ko, sa sobrang laki nito, parang pwede mong pagkasyahin dito isang maliit na bata sa loob ng compartment, eh. Ganyan siya kalaki, no? Kaya nakakatuwa din talaga tong PCX na to. So tingnan naman natin yung harapan, no? Pag-usapan natin yung harapan niya. If you look closely dito, no, covered na siya, no? Hindi na siya kagaya nung before na parang naka-stainless pa yung pinakaharap niya. Pero kagandahan dito, yung talagang ma-appreciate mo yung ginawa ni Honda dito, no? Kasi yung iba yung ganito, no, yung cover na nilalagay nila dyan, walang masyadong walang masyadong arte, kumbaga parang plain na plain lang. Pero ito kung titignan nyo, ang ganda ng curves niya, oh. Ang ganda ng lines niya, no? Yung pagkaka-execute sa kanya, no? Tapos yung pag-blend ng kulay, 'di ba? Kita mo, kulay gray, kulay black, tapos kulay red. Kaya para sa akin talagang maangas na maangas tignan tong gantong kulay, eh. Ayan, no, close up look, kung makikita nyo, nakalagay PCX, 'di ba? Umiilaw 'yan. So kaya sa gabi makikita mo 'yan, sobrang gandang tignan, 'di ba? And then on the left side makikita natin yung average natin. So more of city driving kasi tayo, no? Kaya ganyan lang yung average, mababa. Tapos lagi stop go. Alam mo yung tamang bibili ka lang diyan sa kanto, 'di ba? So ganyan 'yan. Pero usually pagka mga long drive 'yan, tapos may angkas ka, kaya niyan mag 41 kilometers per liter. May angkas na 'yun, ha? 'Di ba? Ayan. And then dito in total
Yan yung tinakbo na ng scooter natin, no? Umilaw yung oil change kasi ano to sinet lang nung mechanic na every 1,000 oil change prompt na siya. Pero dahil fully synthetic yung gamit natin, pwede yan hanggang 1,500. So 2,100, plano ko siguro mga 2,300 pa lang. Magpapaano na tayo, no? Magpapa-change oil na tayo. So try naman natin i-start, no? So ini-start na natin yung motor. Pakita ko lang sa inyo, isa sa mga na-appreciate ko dito, no? To, no, kagaya niya, no, nag-left signal tayo. Tingnan niyo yung itsura ng left signal niya, di ba? Talagang pinag-isipan, pinag-effortan ni Honda na gawin yung pinaka-panel nito. Kasi tingnan niyo, ang ganda tignan, no? Di ba? Ayan, no, pagka sa kabila naman, ayan, ganda rin tignan. Di ba? Suwabeng-suwabe, no? Poging-pogi yung PCX, lalo na pagka sa gabi nagdadrive ka, no? Tagang marerelax ka. And then pagka nag-switch naman tayo sa ilaw, ayan, high beam. Ano, ilaw yung sa high beam natin. Tingnan natin yung ilaw. Kita nyo, lahat yan nakailaw na. Ayan, oh, nakasinti na lahat yan, oh. Diba? Yung iba nga lang nagko-comment, sabi nila yung ilaw nga daw is parang hindi ganun kalakas, no? Palagay ko kailangan nyo lang yun, i-sentro ng mabuti yung pinaka-ilaw, no? Kasi may adjustan yan dito. So, i-vlog ko yan sa susunod. Subscribe lang kayo sa channel ko para mapakita ko sa inyo kung paano mag-adjust ng ilaw nito. Simple lang yun. Pagka nakapag-adjust kayo, magugulat na lang kayo, hindi nyo nakakailanganin mag-MDL pa. Tingnan naman natin dito, no, yung sa may fuel tank, no? Itong fuel lid, no? Ito nakakatuwa tong fuel lid nito, no? Tingnan nyo, pipindutin natin. Ayan, no? Kita nyo yun? Diba? Nag-automatic siya. Yan, tingnan nyo, ano? Ulitin ko, ha? Tingnan nyo. Spring loaded din siya. Diba? Ang ganda. Diba? Yan yung mga maliliit na detalye na talagang ma-appreciate mo dito sa motor na to, oh. Ayan, oh, diba? Oh, ang ganda tignan. Diba? Tsaka kahit paano medyo spill proof din to, no? Kasi kagaya niyan, ganito yung design nila, no? Sipin mo, no? Diba? Pagka nire-refill yan, diba? So may tendency, may mga times na parang bubulwak na lang yung ano, no? Pero ito kasi medyo maiwasan yung bulwak-bulwak kasi ang laki nito, 'di ba? Pero kung tatanga-tanga talaga yung naggagas sa'yo at bumulwak, at least safe ka, dito lang siya pupunta sa area na to, no? Hindi mapupunta or madadamage yung pintura ng motor mo, 'di ba? Kasi ito may may butas yan diyan So yung mga tatapong gasolina, 'di ba? Punta lang sa baba, madidrain yan. Ganda, no? Kasi ito pa, dito naman tayo, no? Sa gilid niya. Itong PCX kasi wala tong masyadong arte, walang masyadong decals, no? Walang masyadong mga borloloy sa katawan. Diba? Kaya mapapansin nyo, talagang PCX 160 na emblem lang yung talagang hinighlight nila dito. And ang kagandahan kasi dito, yung placement ng PCX 160 niya, hindi siya dun sa placement ng hita ng OBR mo, no? Ng angkas mo. Kasi pagka tumama na yan sa hita ng angkas mo, ang tendency po pwedeng mabura tong na to, no, mga letters na yan, no. Pagka sasakay kasi dito yung OBR mo, usually yung paa nila or yung hita nila nandito na, 'di ba? So safe tong mo, tong emblem mo. Kaya maganda yung placement nila diyan. Panalo. And also this one, no, 'di ba? Laki ng ang laki ng foot pegs nila, no? Kaya OBR friendly talaga to, 'di ba? Laki sa nakakita ng ng scooter na ganito, sobrang laki, 'di ba? Tsaka simple, 'di ba? Walang arte. Yung iba kasi dipindot So, yung problema kasi doon minsan hindi na pumapasok, 'di ba? Parang kailangan tsetsempohan mo yung niya, pagpindot mo sa kanya. Ayan, so ito walang kaarte-arte, napakalaki, very functional, no? Tapos may grip pa siya. 'Di ba? Ang ganda pa ng grip niya. Ayan. Ito yung sa may natin, stepboard. Medyo may kakiputan siya, no? Size 11 yung paa ko, no? Size 11, tapos alam niyo naman pagka gantong Crocs yung gamit, 'di ba? Sobrang yan, oversize, 'di ba? So ganyan itsura ng paa ko pagka nakapwesto ng maayos dito, no? O pwede ko siya iusog na ganyan. So usually pagka ako nagda-drive, ganyan ako, no? And then pagka gusto kong relax driving, ayan dito, yan. Nakaganyan yung paa ko. So mapapansin nyo, medyo lawit siya ng konti. Pero yun nga, size 11 ako, tas Crocs to 'di ba? So hindi naman masyadong masagwa tignan. And then dito naman tayo, no, sa bandang gitna, no. So kagandahan dito, naka na siya, naka water cooled na siya. And then may design din yung niya,
yung water cooling niya. Kung mapapansin nyo, itong pinaka inlet niya, functional din to, no? Kaya kung mapapansin nyo, 'di ba? Yung pagpasok ng hangin diyan, sapong-sapo niya yan. Kaya kayo kung magpapalit kayo ng ganito, make sure na yung ipapalit nyo functional din. Kasi baka mamaya mag-overheat na lang bigla yung motor nyo 'di ba? Yung scooter nyo. Lalo na kapag hindi functional yung nailagay nyo na ganito, no, air intake niya, 'di ba? Ayan. And then dito sa tambucho, ganda rin, formado, no? Yung itsura, 'di ba? Ang daming nanghuhuli ngayon. So mo-modify ka pa ba? 'Di ba? Wag na. Kung ano yung stock, 'di ba? Stock is good naman 'di ba? Maganda naman yung ano niyan, takbo. Pagka ganyan ang gamit mo. So hindi mo na kailangan palitan 'yan. And then ito, may abang ka na rin dito para dun sa pagkakabitan mo ng bracket, no? Tanggalin mo lang yung plastic dito kung gusto mo magkabit ng bracket. And then sa shocks naman, kung mapapansin nyo, nag-upgrade na ako. Naka-pro fender na tayo. Medyo may edad ng tito nyo no? So mag 40 years old na tayo this year. So kailangan natin magandang performance na shocks. Kaya yan, nag-upgrade na tayo kaagad, no? Yung stock shocks nito, kung tutusin, maganda rin naman. Kasi kung ikukumpara mo siya sa, let's say, sa Yamaha, ganyan, di ba, no? No to brand wars tayo, pero yun nga, no? Usually, ang nagiging feedback kasi pagka sa mga Yamaha is, yun nga, medyo matagtag yung shocks. Kaya kadalasan, naglalambot sila ng gulong. Pero kung magaan ka talaga, regardless kung anong gamitin mo, ganun talaga Talagang, mararamdaman mo yung tagtag, no? Kaya masarap gamitin motor pagka may angkas ka kasi mas masarap siya gamitin, no? May vlog nga rin pala ako regarding dito sa Pro Fender na to. Kaya kung interested kayo dyan, no? So, bilhin nyo na lang din. Add to cart kayo sa basket ko. Check out nyo yung sa YouTube link natin. Makakuha kayo ng discount doon. Ito naman disc brakes natin sa likod, no? Ito yung disc brake natin. Naka Nissan pot calipers na rin yan, no? Ganda tignan, no? Tsaka ang gandahan dito, yun nga, naka disc brake na rin siya. Kaya panalo. 'Di ba? Isipin mo CBS variant pero hindi tinipid. Sulit na sulit sa presyo. 'Di ba? And then tong ilaw din natin sa likod, no. Iba yung forma nito compare do sa mga nagdaang model, no. So naka Stanley na rin yung ilaw nito, 'di ba? And then nakagandahan pa dito sa bandang likod. Kung titingnan niyo yung bandang ilalim natin, yan, no. Kita niyo may tire hugger na, 'di ba? So lahat na lang ng putik ng mga dumi diyan na lahat pupunta, no. Tingnan niyo sa may bandang natin, no. Konti lang yung dumi, 'di ba? Yan ang kagandahan sa gawa ng Honda, 'di ba? Isipin niyo mayroon na siyang built-in. Hindi sila gumawa ng parang lawanet lang dito, 'di ba? Kaya talagang quality talaga siya, 'di ba? Ayan. And then dito naman tayo sa may panggilid, no? Yung controversial pagdating sa Honda, 'di ba? Sinasabi nila medyo maingay yung panggilid, no? Pero may sikreto tayo diyan. Kasi kung mapapansin niyo yung panggilid ko, hindi siya ganoon kaingay, no? Hindi siya rin masyadong ma-vibrate, unlike yung iba talaga mapapansin nyo. Ang ingay na, ang vibrate pa. And then kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please continue to like, share, and subscribe. Kasi soon papakita ko sa inyo, babaklasin ko yung panggilid niya, no? Para at least may idea kayo kung ano yung mga pwede nyo maging issue in the long run. Lalo na pagka umiingay na yung panggilid nyo, no? Tuturo ko sa inyo lahat yan. And then finally, no? Dito tayo sa bandang harap. Ito yung isa pa sa mga nagustuhan ko dito, no? Kung mapapansin nyo, itong front pocket or compartment, no? Although wala siyang lock, hindi siya disusi, no? Pero pag open mo nito, no? Kasya buong buong cellphone. Pwede ka mag-charge ng cellphone sa loob, di ba? Kasyang-kasya. Di ba? Very functional. Kaya ingat na kayo pag kayo dyan, no? Nag-iwan kayo ng gamit. Lalo na pag may mga i-charge kayo. Di ba? Kasi may na yan may charger na yan. Type-C na yan, no? High-tech na. And then ito yung mga information na related sa motor. Diba? Ayan. So, I think yun lang muna. Kung may mga questions kayo, clarifications, or anything that you'd like to ask regarding PCX 160, yung pinaka-latest version nila, please, just let me know in our comment section below. Hanggang sa muli, ito nga po pala ulit si Tito Mons. Paalam!